So itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat. Hindi dumaan sa commissioner. Tama po ba? Meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion. So may disclaimer. Pero nag-mobilize ang pamahalaan ng libo-libo, 7,000 ang pinagmalaki na kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Pinahihingi lang. Walang sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa membro. Tama po? ang iko-correct ko po ay hindi information ang hinihingi po. It is a wanted person notice, diffusion notice. Diffusion. Hindi Diffusion po notice. wanted person po ang nandoon. Yun Okay, pakita natin. Medyo maliit ang letra, pero basahin natin. Pwede bang palakihin para mabasa na maigi pa? Okay. So, maliwanag, tama po na dumating ng 3:04 ba to? Correct po. Tama. Ng umaga, Tama Arian. Ang liwanag. Tapos, ang request dito, after prior consultation with the government of the Philippines. So, hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi nakasabi dito sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito formal transmittal lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang, 7,000 ng pulis na ang minobilize eh. Bakit sinasabing ganito? Yung sinasabi po nyo na... Hindi, binabasa ko lang Opo, to eh. opo. Ang matatanong po natin dyan ay yung nagpadala po nung... yung nag-apply po, ICC. Sila po naglagay niyan eh. Hindi po tayo. Ibig ko nagsisinungaling ang Interpol? Hindi po Interpol ang nagsisinungaling. Yung gumawa Pero po... ang Interpol ang sinasabi ninyo eh. Sabi nila dito eh, itong diffusion ng Interpol, pagkatapos ng konsultahan sa pamahalaan. Tapos sinasabi pa rito na hugas kamay ang Interpol at hindi pa sila gumagawa ng compliance review. Hindi pa nila naimbestigahan, hindi pa nila napapatunayan itong diffusion. At kung may duda, sabihan na lang sila kasi hindi pa daw nila naaasikaso. Yan yung sinusunod nilang format, ma'am. Hindi ho lahat na sinasabi dyan ay gano'n na lang po ang katotohanan kasi nag-iingat lang po sila na makatabig sila na mali. Kaya marami ho silang paniguradong mga salita sa kanilang form letter. Form letter po yan eh. Sasabihin nila na Kagaya ho niya, nung sinabi na meron silang pagkatapos konsultasyon, makipag-ugnay sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ang palaisipan ko po, sino ang kausap dito? Dahil hindi naman po kami ang kausap. sinasabi ninyo, palusot lang to, hindi to totoo. Hindi po, yung Paano form tayo letter. maniniwala sa Interpol Yun dito? po yung kanilang form letter. Kaya, kung ako, hindi ko ho alam talaga kung sinong kausap. Pero may sinasabi po dyan na meron silang kausap. Pero ako, wala akong kaalaman. Baka alam ng kapulisan, sino ho ang kausap, baka alam ni Secretary Anyo. Ang liwa-liwanag dito, hindi naman ako nagchichismis o naghahaka-haka. Ang liwanag eh. Nakausap na daw yung gobyerno at sumang-ayon na daw ang gobyerno na arestuhin. Paano ba to? At ito daw ay formal transmittal lamang. Ibig sabihin, nauna yun. Andyan eh, ang liwanag oh. Anybody wish to comment? Secretary Anyo, please. General Marbil. Bakit may prior consultation and assent? Bakit sumang-ayon ng mas maaga? Well, Madam Chair, I'm not aware of any coordination of that, and I only learned of this diffusion and warrant for arrest in the morning of March 11. So, yun lang. So lahat kayo, March 11, 3 a.m. O 3:04. Ito yata dito. Tama naman yun. Pero, Executive Director Alcantara, Opo. form letter ba to? Medyo specific to eh. Prior consultations with the government of the Philippines. Hindi siya form letter eh. I cannot
Nakakita na rin confirm kami. or deny, Nakakita but, na rin kami ng ganito. It looks like eh. a form letter. Form letter It who have looks agreed like- to comply? Oo. It's Okay. it's a genuine letter from the Interpol that came from the Interpol Oo, tama. system. Verified naman to. Opo, opo. Kaso nga lang, unang-una, diffusion lang siya. No such thing as red notice was ever received. Ma'am, Sabi mo, dahil sa kailangan i-expedite. Ikalawa, tinatanggi ninyo na merong prior consultation dito at saka acquiescence or agreement. Hindi ko po masagot yung prior consultation. Ang masasagot Wala, ko po. nandito lang. Oh. Ba't nila isusulat yan kung di totoo? Okay, basahin pa rin natin. Andito tayo, no? Ayan, si Senator Cayetano, maraming nakikita yata eh. Tapos sa page 2, no, gusto ko lang matignan to, no? Kasi ang liwanag po nito eh. Ang sabi dito, basahin po natin yung page 2, ano? Ayan, the ICC has been mandated to investigate crimes against humanity. Pakitignan na lang po ang sumunod. Sige, itaas pa po yan. Indirect co-perpetrator. So, ibig sabihin, hindi siya principal, indirect pa. Parang ganun po yung understanding. Sino ko. yung direct? Saan na yung direct? Ba't hindi inuna? Pangkaraniwan ba to na hinuhuli muna yung indirect kaysa sa direct? Form letter rin ba to? Iba ho kasi yung legal language na ginagamit ng iba't ibang bansa sa kanila hong pagbibigay ng communication. Tama po. Siyempre, iba-iba yan. At saka translated to in many languages. Opo, opo. Pero yung indirect, sa palagay ko, kahit Frances man yan or High German Swiss, ganyan pa rin indirect. Hindi siya principal. Hindi kasi Bakit ho, ganun ano na? nga eh, yung legal system po depende ho sa kanilang pagkasulat ng kanilang mga batas. Kasi kagaya ho sa atin, conspiracy po ang tawag natin dyan, di sa ating bansa. Co-conspirator po ang tawag sa isang taong Tama. participate sa Kaya isang nga, krimen. Eto, co-perpetrator. Yun nga ho yun. Pero Marahil yun po yung definition niya ay lumalapit po sa ating definition na conspiracy sa ating bansa. So yun po yun. Marahil lagay natin sa konteksto na yun po ang kanilang lingwahe sa kanilang batas, sistema ng batas. Iba ho ang lingwahe natin dito. Nako, kahit i-Frances yan, yung indirect, hindi direct, di po ba? Oh, ganun din naman sa conspiracy eh. Kaya nga. Oo. Kaya nga nagtataka lahat, bakit siya unang hinuli? Bakit siya dinampot bigla? Hindi naman pala siya yung bida. Hindi naman siya yung kontrabida. Pero sinabi ho na co-perpetrator. Tama, pero indirect. Kasabwat. Sinabi ho diyang kasabwat. Okay. Oho. Ngayon, tignan natin. Action to be taken. Locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws or the applicable bilateral and multilateral treaties. Ibig sabihin, hindi yung kidnapping or yung Hindi extraordinary po kidnapping. Wala ho rendition. nangyaring kidnapping, ma'am. Pero may extradition. Bakit Hindi, meron ho dalawang option yan eh. Ang haba ng Ang proseso. international humanitarian law gives us two options. Walang nakasulat There are dito. two options under international humanitarian law. I'm just The first talking option is about the extradition. diffusion, No, I have to explain the law, ma'am. The international humanitarian law gives us two options: extradition or surrender. And we chose the surrender path, ma'am, not extradition. So despite the myriad and ironclad commitments to Interpol, hindi tayo sumunod dito sa hinihingi. Hindi ho sila familiar sa system Ang natin eh. hinihingi nila, extradition, hindi surrender. Di po Di- ba? Ang liwanag eh. Hindi, yan po Bakit ay natin kanilang sinasabi pagtira? kasi yan pa ang customary law sa maraming bansa na extradition. Kanina sinabi mo, Hindi, kaya nga eh, customary yun law, yung procedural at administrative, hindi din Hindi, pero yun nga ho eh. Hindi nila alam yung ating batas eh. Hindi ho nila correct, alam na correct. meron tayong Republic Act 9851 na nagsasabi pwede extradition o pwede surrender. Teka, Ang ha? pinili po namin executive action po, surrender po. Tapusin muna natin yung sentence kasi meron pang karugtong. Extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws. Susunod tayo sa 9851. Yes, yun o, sinunod dyan, 9851. O, sige. And hindi extradition ang aming ginamit, kundi surrender.
Eka, meron tayong iko-konsulta, Attorney Alexis Medina, na sumulat ng iba't ibang libro tungkol sa international law at sabi niya, hindi tumbok sa extradition o surrender, hindi sila pareho. Kaya kinakailangan intindihin, eto, na extradition, kaliwa-liwanag sa batas natin. Senator Cayetano, and thereafter we will consult Attorney Medina. Thank you, Madam Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'll ask my questions mamaya po kasi may konti akong introduction why. Just to follow your point, was there or was there not cooperation here? On page 2 din kasi nakalagay din, assurances are given that extradition will be sought upon the arrest of the person in conformity with national laws and or application bilateral and multilateral treaties. Tapos person, this request is treated as a formal request for provisional arrest in conformity with national laws. So, yun lang ang question ko kasi dun sa una sabi hindi sila sumulat, hindi nyo alam kung sino nag-cooperate. Of course, I'll take your answers at face value and presumption of regularity unless it's inconsistent. So, dito lang sa action taken, so dito sa page 2, sinong nagbigay ng assurances? Tapos, nung na-receive natin to na this is to be taken as a formal request. Did we take this as a formal request? I'll stop there just so that before we move to the treaty and tama ba yung surrender. I just want, factually lang. So did, to our knowledge, Secretary, Ano ho yan form letter nga ho yan ng ICC. Yeah. In expectation po nila, walang ibang option kundi extradition. Pero hindi ho ganun ng bating batas Our local law, Republic Act 1951, allows us an executive option. Thank so, you. so to your knowledge, SOJ, ma'am, para lang hindi malito ha, kasi dalawa yung Secretary Rimulya, may I call you SOJ and may I call you SILG, just so that walang confusion. So sir, so to your knowledge, yung sinasabi nilang sa kabilang page at saka sa page na to na assurances were given, to your knowledge, that wasn't from the Philippine government. Ano ho yan Ang sinasabi po nila dyan, makakasiguro kayo na hihingi namin sa extradition ang taong yan na aming ginawang wanted. But is that Interpol so did Interpol assure them? Kasi ano ito diffusion notice is not given to, pagkaya ng red notice buong mundo nakukuha yan, itong diffusion notice limited to a few countries. And then, distinction. And then sino po ang empowered to give them assurances that we will? Or is it standard? Sila ho, standard, kaya nga form letter po nila yan Okay. Form letter nila yan. But when they say that there was assurances from us, is that a general assurance because we're member of Interpol or meron nagsabi sa atin that we assure you? They are the ones assuring us that they will seek the extradition. Okay. Sila po nag-assure sa atin. Okay, gusto ko lang tapusin to, no? At sumunod kay Senator Cayetano. Yung sumunod na sentence, basahin po ninyo. The request is to be treated as a formal request for provisional arrest. Ibig sabihin, provisional, in conformity with national laws. So, ang liwanag po, hindi yun ang nangyari kasi hindi naman provisional arrest. Dinala na dun sa dahig. At saka in conformity with national laws, kapag yung Article 17 po ng RA 9851, hindi naman siya sumunod. Ang provisional arrest po is only for extradition. Hindi po kasi extradition on route natin. Okay, pero natapos na tayo sa extradition, pinag-usapan na ni Senator Cayetano. Ang request lang dito, provisional arrest. Kaya nga ho ginagamit po yung Provisional term. pa lang? Ginagamit pong term na provisional arrest in conjunction with extradition. Hindi po extradition ang ating pinagdaanan dito. Okay, nais kong tawagin ang ating eksperto dito, si Professor Alexis Medina, na nagpapaliwanag na yung surrender ay naiiba sa extradition at maliwanag yon sa lahat. Kaya't I'd like to recognize Attorney Alexis Medina po. You've written extensively on the distinction and application of surrender versus extradition. Ano ang nangyari kay Presidente Duterte? Surrender ba yan or extradition? Thank you for the invitation, Honorable Madam Chair. And good afternoon, everyone, the Cabinet Secretaries and distinguished members of the executive branch. Okay. Also, Senator Cayetano, good afternoon, Senator Bongo, Senator Jingo Estrada. Going back to the question, there was the proposition that
the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government or foreign state or international tribunal can be undertaken without judicial proceedings under 9851, Section 17. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice, but nevertheless, I respectfully disagree. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Now, surrender as an option under Section 17 is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a court proceedings. So in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Other than those proceedings, it would be very difficult to maintain that that is sanctioned by the Constitution. So ang Thank you, Your Honor. sinasabi po ninyo, dalawa lang pagkakataon na pwede mag-surrender. Kung yung mismong akusado at arestado ang nagsusumite sa pamahalaan, yun, pwede yun. Yes po. Kusa niya yun. Yes. Ikalawa, kapag banyaga. Yes po. Hindi naman Pilipino. Yes po. Deport, executive action yun. Yes po. Mabilis, walang kailangan na korte-korte. Yes po. So yun lang, wala na pong ibang exception, wala na pong ibang sitwasyon kung saan pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan na sinurrender, sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi kanina. Sinasabi ninyo, hindi po pwede yun. 2 pagkakataon lang ang po pwede isuko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, hindi sa Pilipino. Attorney Medina po. Yes, thank you, Madam Chair. I stand by my statement. There may be possibilities that surrender can happen in other situations, but certainly surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Kung hindi pwedeng isuko ang isang Pilipino na hindi pumapayag, hindi naman voluntary, ang ibig mo sabihin, ang iba pang pagkakataon, extradition na. Yes, That's the only legal process to enforce surrender to the ICC. I-extradite na kapag Pilipino ka. Tama po ba? I agree, Madam Chair. Thank you. And extradition is a judicial proceedings. It involves judicial proceedings po. No, Okay. may I At respond? maliwanag din dito, maski yung Interpol mismo, sinasaad na kinakailangan provisional arrest, extradition to be applied for in conformity with national laws. Sinasabi nga sa ating konstitusyon, sa ating Korte Suprema lamang at sa mga iba't iba pang korte. Kasama pa ba yung korte sa ICC?
If I may comment. Your Honor, can I give the context for my statements? Yes, please. Yeah, okay. My apologies. I had to answer the question directly. I was invited on the basis of a post I made online, a legal opinion on the arrest of the former president. I'd like And also to... your qualifications as an international lawyer. No, I'm a teacher of constitutional law. I taught at San Sebastian College, Recoletos, Manila, the Polytechnic University of Manila, and the New Era University. I also give lectures for bar review examiners. Okay. When I posted a legal opinion on the arrest of the president, to my surprise, it gained public traction. And my objective in posting that is really for academic discourse, not for any legal or political advocacy. I'd like to make it clear to everyone in the room, I am not here as a partisan. Okay, I am not involved in any political activity. My views that I posted are from the detached perspective of an academic. Full disclosure po, I've never met you before. Yeah, opo. I've only read you. Thank Yeah, you. thank you po. And to be honest po, 2016, I did not even vote for the former president. I was counsel for Grace Poe. Okay, so Senator Grace Poe. So my view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Attorney.